Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po to ito po ay galing kay Sara Balabagan. Teenager si Sara Balabagan. Inassign ng GMA si Clavio para, alam niyo yun, tulungan si Sara Balabagan. Kwento nga ni Sara, siyempre, inosente ko eh. Tapos eto si Clavio, pinapasyal siya, pinapanood na sine. Alam niyo yun, yung tagpong ganun. Grooming, di ba? Ngayon, may termino na dyan. Grooming. Pero nung araw, ang tawag lang natin dyan, bantay sa lakay. Yan muna ipaliwanag mo, Flavio. Nakikialam ka pa. Pinagbabantayan sa iyo minor de edad para iikot-ikot niya sa Maynila. Siyempre, kung minor de edad ka nga naman, eto na nakita mo, nagtali-talinuhan, iniikot mo sa Luneta, iniikot mo sa, lulan-lula siguro si Sara Balabagan. Ayun, inanakan. Opo, minor siya noon. Kaya hindi po pwedeng, kita mo, kahit sabihan mo yan ng manyak siya. Totoo naman yun eh. Hindi ka ba nagtataka rin, Clavio, na hindi mo ba naisip? O pag halimbawa lang si PBBM pumalag, sasabihin na ng korte, hindi mo ba naisip kung bakit kaya hindi pinapatulan ni PBBM? Nag-counter na lang siya ng fentanyl. O mas maganda yung counter ni Pangulong Duterte, di ba? Pinagbibintangan mo akong fentanyl, pinagbibintangan kita, magpa-drug test tayong dalawa sa Luneta. Alam niyo, sa totoo lang, pinakamaganda ng hamon yun. Pero syempre, hindi tayo mambabastos ng presidente. Ayaw natin nun eh. Kung paanong ayaw natin binabastos ni Flavio itong si Pangulong Duterte, ayaw din natin na bastusin natin yung presidenteng kasalukuyan. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo lumalaban ng ganun. Binoto ko rin niya. Nabudol nga lang. Nabudol. Ito po ang sinabi po ni Flavio rito. Pakinggan po natin. Ito pa po, isa pa po. Halos araw-araw eh. Tinignan ko yung Instagram ni Flavio eh. Halos araw-araw niyang binabanatan si Pangulong Duterte. Ito po yung isa pa po sa mga banat niya. Ito ang hindi nakakatawa. Kapag pinayagan na ni BBM ang International Criminal Court sa bansa, dalawa lang ang mangyayari. May iiyak at wag naman sana may magtatangkang magpakamatay. Hindi, no? May iiyak. Sino kaya kay Bato tsaka kay Pangulong Duterte? At yung isa daw magpapakamatay, magtatangka magpakamatay. Antindi mo, Clavio, ikaw kaya, sinabihan ka na ng manyak ng buong Pilipinas. Makapalang hiya mo. Kayo rin sa GMA7. Makapal din ang hiya nyo. Yung angkor nyo, laban kayo ng laban, pero yung angkor nyo, manyak. Bakit sa dinami-dami na nagsabi, eto, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, demanda mo si Pangulong Duterte. Bakit sa dinami-dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinidemanda? Matanong nga kita. Kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yun. Ang paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Ang dami na nagsabi sa manyak ka, wala kang dinimanda eh, di ba? O bakit? Totoo eh. Ito ang sabi pa ni Clavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan.
Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing nung panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interes. Tignan nyo to yung sinasabi niya. Sakali magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, liliit ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo ng bansa. Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Wala, sayang naman daw yung pagiging Pangulo, hindi na magiging Pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Ang pinagbibintangan mo ng personal na interes, hindi yung gustong baguhin yung konstitusyon para maging prime minister siya. No? Isipin mo yung sinasabi mo, ha? Clavio, ha? Si Sara Duterte, number 1 siya sa mga survey para maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number 1 siya sa lahat ng survey. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayo magkunwarian, Flavio. 0.8 lang, si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng tsa-tsa. Possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Sino ngayon ang may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? Alam mo, Flavio, matatalino na mga tao ngayon kasi may mga matatalinong vlogger. Siguro noon nauuto nyo dahil wala pa namang mga YouTube noon, wala pang Facebook, wala pang mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila. Si Sara Duterte pa ang may personal interest kaya niya tinututulan. Utot mo. Ang may personal interest, yung nagsusulong, hindi yung tumututol. Bugokis ka pala eh. Kaya nga nila gustong baguhin dahil may personal silang interest eh. Hindi ako nagsabi niyan. Yung pinsan niya, si Amy. Kala niyo. Wawaisan din natin tong mga magpipinsan na to. Ano, kayo lang marunong manggamit? Iko-quote namin kayo ng iko-quote. Mga tukmul. Okay, yung pangalawang usapin naman daw sa ICC. Iniiwasan na maghain na sila ng warrant of arrest labang kay PRRD at makulong dahil sa mga nangyaring patayan sa kampanya niya sa droga. Alam mo, Flavio, magtanong kayo sa tao. No? Epektibo ba? Gusto ba ng tao yung ginawa ni Duterte o hindi? Yung tao magpapasya, hindi ikaw. Manyak. Alam niyo, naawa ko. Ito hindi ko na isusunod yung pagkamanyak. Wala na. Sabi in-interviewan si Sara Balabagan. Request ng anak niya. Hindi ko alam kung high school graduation o college graduation. Alam mo kung ano request ng anak niya? Gusto niyang may pakiramdam yung anak niya na a-attend si Clavio ng graduation. Sinabi to ni Sara Balabagan, nakiusap yung anak niya kay Sara Balabagan. Kasi syempre, iskandalo, hindi pa nagtatapat nun si Sara Balabagan. Nililihim pa niya na naanakan siya ni Clavio. Nakiusap yung anak niya, gusto niya makasama sa graduation, hindi pina-attend si Sara Balabagan. Masakit yun sa isang nanay. Dahil akala nung anak, a-attend na si Clavio kung hindi pupunta sa graduation si Sara Balabagan. Hindi rin dumalo.
Tindi mo. Tapos mangangaral ka ngayon ng mga kabutihang asal, kagandahang asal. Wala kang karapatan. Flavio, wala kang karapatan na mangaral ng mga kagandahang asal. Yan ang mga isang sa kinamumuhian ko sa ano eh. Ako mga kaibigan, sa totoo naniniwala ako sa kasabihan na yun. Yung wala siyang karapatang mangaral kung sa sarili niya mismo. Eh may bahid siyang mga hindi na pala maganda. Tulad yun, pagiging manyak niya. Parang ang pangit pakinggan mga kaibigan, yung manyak tas pag-aaralan, pangangaralan ka. Di ba? Ayoko kasi yung ginawa niyang grabe, di ba? Okay lang sana kung pumatol sa'yo yung meron ng matured na. Oh, hindi ako natatakot tawaging manyak yan. Wala akong pag-awat dyan sa tao na yan. Galit na ba dong? Talaga naman eh. Minor de edad eh. Ay, tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.